kasi dalawang veterano to ha. Himino is starting with the left jab. Oh, that one, what a combination. Sa katawan, ano? Bumalik naman agad si Mansito. Ang ganda rin ang storyline ng dalawang boksingerong to. Alam mo, marami nang nakalaban to. Dumayo na to sa sarit-saring bansa. And now facing each other, malalaman natin sino yung talagang mas matibay dito sa mga OG fighter natin dalawa. Katawan pa lang, kita-kita mo ng OG. Oh yeah. Ang ating mga fighter ngayon. You know, Himino seemingly, pag tinignan mo, is the bigger fighter on this fight. Oo. Kasi yung mas malaki yung mga shoulder niya. Pero let's see kung nice combination by Mansito. Oops. Oh, that body. Tumama ba sa ano? Point guard. Medyo natakpan kasi nung yun. Yes. I think pag may mga ganyan, mga low blow, usually the fighter that did absorb the low blow is given 5 minutes to recover. So then after that, kailangan after that magkaroon ng desisyon if he will push through or not. So tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. And right now, sa tingin ko, yung 5 minutes nangyayari na ngayon. So saka based on how Himino is reacting, yung hindi natin napansin. I guess we're back in action na, no? Ayan, nag-touch gloves na ulit yung ating mga fighters. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. Oops, pasok sa katawan. Natamaan ulit yung kanino, no? Kaya kasi Mansito is trying to target the body of Himino. Kaso kakagaling lang niya from the low blow, so baka nakaramdam agad siya. Sasabayan sila ng jab ngayon. Nightmare attempted na magpatama sa katawan, pero I think that missed. The uppercut. Good combination by Mansito. Okay, maintain lang si Himino dun sa pressure niya, and yung last na kaliwa niya ay tumama. Pero si Mansito very focused. Again, he did hit Himino with the body. Yun talaga ang punteriya niya. Katawan talaga, no? So medyo nag-ano lang siya ngayon. Tinaas ngayon ni Mansito. Tingnan natin. Between Eduardo Mansito and John Himino. Very interesting yung ating naging round 1, ano? Tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Ayan. So agad-agad nag-attempt si Mansito ng jab. Sabay sila doon. Pero kung si Himino yung tumama. Alam mo, it's a matter of time kasi itong dalawang boxingin nito mayroong punching power eh. So kung sino makakapagpatama ng maganda, I think may posibilidad na matapos tong laban na to. Kasi malalaking mama na to, nasa featherweight na to eh. Yung kakasabi mo pa lang kanina eh, nagpatama agad si Mansito ng kalat. So tama, no? Mukhang unahan talaga. I think
blow na ni Mansito yun. Now Himino is being a little aggressive na. Pumapasok na siya dito. Kanina, tinatry niya yung after niya eh. Pambiyak ng Yeah. guard ni Mansito. Jab from Himino. Medyo nalikan agad. Oops. Medyo helter-skelter tong laban na to. Everything na nangyayari. Medyo nagtasel sila doon. Buti hindi natuloy yung pagbagsak nila. You could sense that Himino is trying to set up this power punch. Chumechempo lang siya eh. Chumechempo siya ng makasungkit ng isang magandang patama eh. Ayun, sumubok ulit siya. Kaliwa kanan. Again, Baba ulit. the body attack of Mansito did connect. I think medyo maganda na yung distansya ng tama niya. Medyo nasa tiyan na niya. Oo. Doon na sa in between yung belt area. Kung malakas yun, patama niya na. Hindi na. Yung Sapa. left, yung Oo, left, yung sapa left. kaliwa. Nakalisat siya doon. Good defense by Mansito. Yung kanan ni Himino, medyo nasalag niya ng konti eh. Lumusot yun. Pero nginitian lang ni Mansito. May dalawang storya pag gumiti eh. It's either nasaktan O kaya wala talaga. o wala talaga. Oo. End of round Quezon ha. Because anything could happen in boxing. Mamaya baka magkaroon ng knockdown, magkaroon ng mga knockout. So pinapasalamatan natin ang buong province, should I say, ang Candelaria, Quezon for hosting us dito sa paboxing ng Arcelias Promotion. O lalo na yung barangay ng Mangilag Sur. Makikita mo yung Himino yung mas sting, yung sting ng suntok. Medyo kahit konti, talagang parang puro. Oo. Ayan, tingnan ulit natin yung mga bitaw ni Himino na puro Malayo-layo pa to. It's round number 3 pa lang tayo Number 3 pa lang. of a 10-round affair. Pero again, tulad ng sinabi mo, anything can happen. Yeah. Kanina lang medyo nawabol si Mansito doon. Oo. Pero, ayan, maganda na ulit yung kanyang stance. Mabilis siyang nakabalik mo. He is also doing the waiting game yung Mansito. Oo. Hindi siya nag-i-initiate eh. Hinihintay niyang magkamali rin si Himino eh. So parang counter game tong dalawang boxingerong to. Kumbaga, nag-uutakan sila. So pag ganyan ang naging style ng laban, tingin ko medyo hahaba ang laban na to. Laki ng kanan ni Mansito. Lumusot. Oh, that body combination did connect for Himino. Dalawa sa katawan. Masakit yun, masakit. Sabay ulit sila doon. Lumusot yung jab at I think yung kaliwa din ni Mansito somehow nakalusot din kay Himino. Although hindi ganun ka solid. Parang it's hard to score this round no? Lagi sila nagsasabay. Actually, this fight is very hard to score. Tsaka tama ka na sinasabi kanina, Alvin. Alam na alam mong veterano yung dalawang. Ganda Oo. nung depensa.
Mansito dun. Medyo mas dumadami na yung activities dito sa round number 4. Sa una pa lang, nakikita mo na nakikipagpalitan na itong dalawang to. And again, sinasabi ko, itong dalawang fighter na to may mga punching power to. So any day, any round, Anything can happen, expect the unexpected. Dalawa, okay. Tumama yung kanan ni ano, no? Ni Amino. Medyo konting nadaplisan pero Hindi nyo nakita ko sa bandang baba or sa jawline. again that low blow again. Pasipa si Hemino dun. Talagang ano ata. Mas lalo na. Medyo masakit na yon kasi I think if I'm not mistaken apat na low blow na yung na-absorb ng Hemino. So we'll see. Considering na hindi lang naman yan yung iniinda mo when you're fighting. Dagdag pa yan eh. That left did connect for Mansito. Linis. Left ulit ni Mansito but this time na yukuan siya ni Hemino. Right, so may tussle ulit. Break na and back in action yung mga fighter natin. Dito mama yung attack ni Hemino doon. So far naging successful na yung left hook ni Mansito. Nakakatama na siya. Tsaka tulad na sinasabi mo kanina, Alvin, tinatimingan niya eh. Oo. And kanina, nakuha niya na yung timing. Tingnan natin. 29 daw, mga 29. Marami-rami din yun. Ayan, dito ata si Champ Pedro. Kaya pala may nag-I love you. Ba, Champ Pedro, I love you. basta kay Pedro, I think he is in preparation for his next title defense sometime in May. But I think there's still ongoing discussion and alam naman natin na hindi madali magkasa ng world title or title defense and but we are very anticipating the return of Pedro Taduran in May para iwagayway na naman yung bandila natin sa susunod na laban. Totoo, very exciting yan. At tama ka dun, Alvin, no? Hindi biro mag-set up ng logistics, yung mga agreement, saka yung mga terms ng bawat boksingero, no? Kasi we're talking about a world championship na belt or oportunidad. Kung alam nyo lang na hindi yung daan na tinatahak ni Pedro Taduran na basta na lang gusto nating maglaban or what, hindi ganun yun. It takes a lot of negotiation, it takes a lot of lahat ng intangible na kailangan mong malaman sa magbaboxing. So hopefully magbalik na si Pedro sa Mayo for his title defense. In advance, good luck, Champ Pedro. Tsaka sabi nga ni Olita, I love you. Ayan, balikan tayo sa action kay Hemino and Mansito. Oops, sumubok ulit si Mansito ng kanyang left hand. Again, kaya medyo bumabagal yung pace ng game ng fight kasi both of them are waiting. Oo. They are waiting game. Nagtatimingan silang dalawa eh. Mas listo sila ngayon, lalo na kung yung mga kakanood lang ngayon, ano?
coming from a deduction si Mansito. So he's being extra careful. So kita niyo pati yung mga bitaw niya ng jab, kalkulado. Listo din siya na maganda yung bitaw. At si Emino, ganun din. Gusto rin niya maka-timing kay Mansito. Block. Ang last two attempts ni Mansito. Tingnan natin si Emino ngayon. Emino misses with several punches. Oh. Parang anuhan sila. Kaya niya, partner, nag-iintayan Sabay, sila. oh. Oh, di ba? Sabay eh. Minsan pag sa mata mo, mahirap makita. Lalo na pag ganun kasabay. Tsaka yung activity nila, almost equal. So, Tsaka pag-isipan din ng mga nanonood. Pagka-judge ka, ang point of view mo ay naka-fix. oo. So, malaking factor yun eh. Right now kasi we are enjoying yung yung technology na medyo gumagalaw yung camera. So when you're a judge, limited yung vision mo. So baka sa isa kita yon, dun sa isa hindi. Tsaka may iba-ibang angle yan sila. Oh. Tatlong judge yan, iba-ibang Sa angle. ibang gulo. Oo. Right? But, Oo. So, final round na to ng, final round. of this a little bizarre encounter. Oh. I think, sabi ko nga sa iyo, kung may re-recap ko lang konti sa mga taong mga late nang nanonood, nadidaktan po si Mansito ng dalawang beses na for punching below the belt. At I think, in my calculation, medyo may pagka 5 o 6 na beses na siyang tinamaan si Emino sa breadbasket, or should I say, below the breadbasket. So, we'll see. Just in case matapos itong laban na to, napaka-interesting, JP, yung magiging desisyon. Tama, kahit sa comment section pa lang, pag tumingin ka, may mga disagreements, may mga kanya-kanyang opinion. Pero I think we can all agree na this was very entertaining na laban. Kumbaga, nakuha natin yung dapat natin makuha. At ngayon, nakukuha nyo pa. Oo, isa ko pang di nasabi kayo. Okay, makikita mo sa mukha niya ni Emino, iniinda niya pa rin. We'll see. At least, ano pa rin to, very interesting to see kung anong decision ang ibibigay ng mga hurado. Mamaya, malalaman natin kung sa Tondo ba o sa Batangas mapupunta ang PBF Featherweight Championship. Tingnan natin. Sinusubukan ulit ni Mansito yung kaliwa niya. Yung kanina nag-land. Sa mga earlier rounds, kung nanonood kayo kanina, he was able to land that left hand. But right now, medyo tulad nga na sinabi ni Alvin, 10 mga seconds. veterano to. So, nakakukuha na ni Emino. Yung mistake niya kanina, hindi na nakukulit pagdating dun sa So, kaliwa. makikita natin, malalaman natin. And the new PBF champion from John